Kapag meron kang breakout, ano ba yung mga best and most affordable products na mabibili mo sa Watsons lang? Well, that's our challenge for today. We're going to be doing an anti-acne skincare routine. Let's go! So we're here right now in the SM North EDSA, the Block branch ng Watsons. And if you guys don't know, fun fact lang, this is their 1,000th branch. So I think ito na ata yung pinakamalaking branch ng Watsons na nakita ko ever. So masaya to because iikot-ikot tayo ngayon and marami tayong pagpipilian na anti-acne skincare. Alright, so in looking for an anti-acne skincare routine, usually kasi medyo na-overwhelm yung ibang mga tao. Parang hindi nila alam kung saan sila magsisimula. Kasi meron na silang active acne, yung iba meron na silang mga dark spots, so gusto rin nila i-address yun. What my dermatologist always says is focus first on yung active mo na acne. So sabi niya, address nyo muna yung current breakouts ninyo kasi kapag hindi yun yung in-address ninyo, kapag in-address nyo muna yung dark spots nyo, paulit-ulit lang siya. So magkaka-breakout ka, magkaka-dark spots ka na naman. Tapos parang cycle lang siya na paulit-ulit. So before we start with any of the skincare products na bibili natin, actually, dediretso tayo doon sa pharmacy nila. And baka itanong ninyo, ano ba yung bibili natin sa pharmacy nila? Paracetamol. Kasi ang sakit na ng ulo. Why naman bibili ng paracetamol? Bibili tayo ng acne medication. So, this is something that people usually forget kapag bibili ng anti-acne skincare routine. They usually depend it sa skincare lang. Alam mo yun, parang okay, pag nag-face wash ako, pag nag-serum ako, nag-sunscreen ako, mawawala na yung breakouts ko. That's actually a big misconception. You need to center your skincare routine around yung acne medications na gagamitin mo. And ako, yung dermatologist ko, meron na siyang prescribe sa akin na acne medications. So, kukunin natin siya dito. Medyo mahaba lang yung pila, so hindi ko sure kung aabot tayo. Parang feeling ko 8 o'clock na tayo matatapos. Alright, so habang inaantay natin, kasi medyo mahaba yung pila sa pharmacy, meron akong nakitang pharmacist. At hindi lang siya kung sino-sinong pharmacist, siya ang pambansang pharmacist ng TikTok. Ayan po, Archie! Napaka-oy ng pambansang pharmacist. Ng TikTok. Ng TikTok. Wugs. At ng YouTube na rin ngayon. Hoy, hindi! As a pharmacist, kasi actually naantay namin na matapos yung pila doon, yung sa pharmacy. Pero para sure tayo, and para sa reference na rin ng mga audiences. Kasi ang discussion namin is all about acne medications. So I'm sure as a pharmacist, alam mo yung mga ano ba yung over-the-counter? Ano ba yung mga prescription? Yeah. Diba? Mabibili mo over-the-counter, if I'm not mistaken, benzoyl peroxide. Yeah. Over-the-counter yun, Over-the-counter diba? siya. Okay. Pero yung mga percent, nakalimutan kasi yung mga specific na ganyan. Sa pharmacy school kasi, hindi ganun ka-specific sa amin dinidiscuss kung ano yung mga percentage na over-the-counter or RX. Na-found out ko lang yan nun when I did a video about a certain, ano yun yung mga pack, mga Rejuve sets. Mga Rejuve sets. Oo, kasi diba yung iba sa mga Rejuve sets, sobrang tataas ng concentration nila na parang hindi na siya considered dapat as parang over-the-counter. May mga percentage kasi minsan na dapat prescription na siya. So, dapat talaga nagka-consult tayo sa doctors. So, actually, I think one of the ingredients na ginagamit din sa mga anti-acne skincare, na nakikita pa nga natin dun sa ibang mga sets, is tretinoin, diba? Pero yun, sa alam ko, normally, especially yung tretinoin na mabibili mo sa tube. Prescription. Kailangan ng reseta talaga ng doctor. So, kung pupunta tayo dito sa Watsons, I think ang best bet talaga is benzoyl peroxide. Yeah. Basta makikita nyo naman sa isang product, kung wala siyang RX symbol, usually, pwede mo siya mabili without a prescription. Alam mo ba yung clindamycin SOS? Yes, oo. O yun, di ba RX yun nakalagay doon, but yung iba binibili nila over-the-counter. But, correction, it's an prescription drug. Kasi antibiotic yung laman nun eh. So, kailangan maingat din tayo sa paggamit ng kasi antibiotic. syempre, may mga bacteria tayo sa mukha natin na pwedeng maging resistant doon sa antibiotic na yun. So, let's be careful sa paggamit ng mga ganong klaseng type ng products. Hindi palibhasa skincare siya is dapat nino-normalize natin or basta-basta na lang natin ginagamit without consulting our dermatologist or doctors. Tama. Sa mga hindi ko alam kung ginagawa pa rin ngayon, pero alam mo yung Dalacin C. Dalacin C is clindamycin. Clindamycin pala yun. Tapos isasabay nila sa Eskinol. Eskinol. Lagay sa mukha. Ano nangyari sa mukha nyo? Correct. naging dry, tas mamaya-maya, nag-breakout na. You heard it from Archie, the pharmacist himself. Kailangan talaga maingat tayo sa pagbili ng acne medications. Kaya lagi ko sinasabi to consult with a dermatologist kasi talaga iba-iba yung uses ng acne medications. There are also different combinations of acne medications that you can use. And also yung mga conditions na possible na meron ka,
ay possible na hindi applicable for my case. Kaya, That's true, Kaya actually. yun, parang let's be very careful. Even kahit sa mga gamot, even over-the-counter na gamot, let's always consider yung kung ano yung nararamdaman natin. Kasi again, case-to-case basis. Ayun, thank you so much, Archie, sa Very gusto ko yung topic na to. Very informative. Correct! Thank you so much, Archie. Nice And to see hindi you. na kita istorbohin, pwede ka na mag-shopping. Tapos na ako. Magbabayad na siya. Magbabayad na ako. Okay. Magkita kami sa counter. Bye-bye! Alright, so now na na-chika na natin si Archie, wala na masyadong tao sa pharmacy. So pumili na tayo dali. Benzoyl peroxide po. 5% po, yung maliit. Sige. Yes. Thank you. Okay, so nakabili na tayo. As you guys can see, this is what I got. Ito yung prescribed din sa akin ng dermatologist ko. Though it is over-the-counter, ni-recommend or prescribe technically pa rin siya ng dermatologist ko. It's the Benzac 5% spots treatment. And actually, kapag sa mga pharmacy talaga, 5% na yung lowest na makukuha mo. If you check online, meron pa namang 2.5% sa mga sobrang sensitive yung skin. But this one tends to work for me already. And medyo mas intensive to in my opinion, and also, ito yung mas may thumbs up talaga yung dermatologist ko. So, ayan, meron na tayong acne medication, and now na meron tayong acne medication, it's time to start with our skincare routine. And also, mag-acne routine tayo ngayon because ako nagbe-breakout ako, hindi ko alam kung nakikita niyo, meron akong pimple ngayon dito sa forehead, and meron pang isang kakagaling lang dito din. And hindi lang ako yung nagbe-breakout, actually, yung buong team namin, si Adea, ayan may breakout din siya. So, kailangan din niya anti-acne routine. Si Kobe, pahiram yung camera, Kobe. Kobe, patingin ng pimple mo. May breakout din sa noo. So, kailangan talaga natin ng breakout-prone skincare routine ngayon. So, alright, so when it comes to cleansers, marami na kayong may kita sa Watsons actually na mga anti-acne cleansers. Pakita ko sa inyo. So, meron tayong mga acne repair, mga anti-acne cleansing gel, mga pimple eraser, acnes. As in, sobrang dami talagang options. So, minsan nakaka-overwhelm pumili kung ano ba yung best cleanser. So, ang tip ko sa inyo, look for a cleanser that has 2% or 1 to 2% salicylic acid. So, yung salicylic acid kasi, I'm sure yung mga matagal nang nanonood sa channel ko, alam nyo na kung ano yung function nun. But, it's a very helpful ingredient sa mga acne-prone skin, lalong-lalo sa mga pawisin because our pores tend to clog a lot, especially kapag summer time. Hindi lang yung pawis natin nagka-clog ng pores natin, but also yung nag-build up na skin cells. And even yung bacteria, kaya tayo nagkaka-clog pores, kaya siya parang nai-infect and nagkakaroon ng parang red na pimple. So salicylic acid, it helps support yung acne medications na binili natin to be able to prevent na sobrang mamula yung pimple, and it also helps unclog yung excess oil and yung dead skin cells or yung skin cell build-up sa skin natin. So sa dinami-daming options, probably ang top 2 options ko na are these two cleansers. Ito yung matagal ko nang nire-recommend, the Quick FX Pimple Eraser Facial Gel. Tama ba? Memorize ko pa rin ba yung pangalan? Oo, tama. The Facial Gel Cleanser of Quick FX. The other one, ito medyo bagong favorite ko to. This is my favorite kung gusto mo talaga ng very foaming na cleanser na konting amount lang ng salicylic acid. This one is from the brand Mentholatum Acnes and it's their creamy wash. So, ang difference ng dalawang to is medyo mas konti yung amount ng salicylic acid nito pero mas foaming siya. This one, medyo mas parang Cetaphil or watery Cetaphil na consistency pero 1% yung salicylic acid niya. So another option sa cleanser, nakalimutan ko pala siyang i-mention is this one also from Oxycure. Nako, ito talaga, this is the most accessible out of all the cleansers na merong salicylic acid. Meron to sa Watsons, meron to sa ibang mga department stores, sa mga convenience stores nakikita ko na rin to. Parang 7-Eleven, actually meron ako nakitang Oxycure na yung ganito kaliit lang. So kung meron kayong budget for this, admittedly this is not the cheapest or most affordable na salicylic acid cleanser, but ang masasabi ko is medyo mas sulit siya in a sense na mahanap mo siya everywhere, madali lang siyang i-replenish. And at the same time, pinag-isipan and sobrang maganda talaga yung formulation niya. Pero since summer ngayon, ang pipiliin ko is yung mas foaming na option. So, kukunin natin ito from Mentholatum Acnes. And now that we have our cleanser, move na tayo to the next part of our routine, which a lot of people tend to forget about, and it's our moisturizer. Maraming mga tao iniisip nila kapag acne-prone skin ka, or kapag oily yung skin mo, or even kapag summer, hindi na kailangan mag-moisturizer. That's actually a misconception kasi some people nag-acne medications pa rin sila, and kahit na sobrang init, kahit na sobrang oily yung skin mo,
sometimes pwede pa rin siyang mag-dry. Like it's still a possibility, especially for a lot of people na oily yung skin nila pero nag-dry out because meron silang matatapang na acne medications. And that's very possible also for benzoyl peroxide. So ako, I like to use a moisturizer na very lightweight lang and also yung suitable for oily and acne-prone skin. And actually, naandito, sa alam ko available yung isa sa mga favorite ko na moisturizers. Nasaan ba siya? Ito, andito siya. So, it's from the brand iWhite and it's their Aqua Moisturizer Acne Plus. And this is already a product that I talked about previously sa channel ko. Pinag-usapan ko siya sa iWhite review ko and also sa Best Watson's Products Under 500. This is a really good gel cream moisturizer. Sobrang comfortable lang niya sa skin. You can use it day or nighttime. And this one, sa mga mahilig gumamit ng mga niacinamide products, like let's say meron kayong dedicated niacinamide serum, you can already use this as a 2-in-1 niacinamide and moisturizer na product sa gabi. So hindi naman kailangan mag-moisturize sa umaga, only at nighttime if feeling nyo kailangan. And ako, whenever may ganong need, ito talaga yung isa sa mga ginagamit ko. Alright, so far, meron na tayong cleanser and meron na tayong moisturizer. So ako usually yung ginagawa ko sa gabi, mag-face wash ako and then gagamitin ko to. Ito muna, isang layer, and then doon ako maglalagay ng benzoyl peroxide. Yun yung nighttime routine natin mostly. So now, maghahanap naman tayo ng mga products for our daytime routine. And syempre kapag daytime, ang pinaka-essential talaga is sunscreen. And meron ako mga options na naiisip agad, so let's go. Ito talaga, hindi ako titigil sa pag-recommend nito. As in, this is one of my favorites sa Watsons. As in, kailangan ito ng award. Di ko alam kung ba't wala pa tong award. This is the Sunbrella Intensive Care Aqua Sunscreen. So ito, this is a product that is my favorite kapag talaga oily and acne prone yung skin ko na parang sobrang-sobra sa summer. And also, this is something that you can use as a 2-in-1 moisturizer and sunscreen. So, sa umaga, ang routine ko, I just cleanse with this and maglalagay ako ng benzoyl peroxide after. And then ito na, parang moisturizer na siya along with a sunscreen. So actually, ni-review ko na to sa channel ko. Kung gusto niyo ng in-depth review, I'll link it here. Pero this one, off the top of my head, high protection and meron pa siyang ceramides. So, very helpful for your skin barrier as well. Ang masasabi ko lang na con nito is 499 pesos siya. So, for some people, medyo nasa higher end ng price range yun. Kung afford nyo, definitely go for this one. Pero, meron pa akong other options for you na medyo mga bagong options siya in Watsons. So, pakita ko na rin sa inyo. Now, one of my newer favorites is actually this one from the brand Fresh Skin Lab. It's their Jeju Aloe Eyes 3-in-1 Dark Spot Serum Cream. So as you guys can see sa pangalan niya, true enough, parang 3-in-1 product na talaga to. For me, this is already a niacinamide serum, a moisturizer na mattifying, and a sunscreen all in one. So actually ito, meron na siyang 3% niacinamide. It already has SPF 30. Hindi siya nakalagay dito pero PA3+ siya because na-test ko na yung product na to. And yun nga, meron siyang mga moisturizing ingredients. So kung medyo tamad ka sa umaga, as in gusto mo lang ng isang step and then go ka na, technically, pwede to. Pero kung acne prone ka, baka kailangan mo pa maglagay ng acne medications and then you put this on. So yan, I really like this kasi sobrang convenient to. Pero I would warn yung medyo mga morena or moreno na skin types kasi meron tong mineral UV filter which is titanium dioxide. So, baka at first magmumukha siyang may white cast. So, you have to blend it a little bit more. Pero kung medyo fair naman yung skin type mo, sa akin this blends very easily. Pero check nyo muna. So, kung hindi pa kayo sure and gusto nyo muna i-test kung hiyang ba sa inyo or kung tama ba para sa skin tone ninyo, you can try the sachet version first. Pero kung fair skin kayo, ako marirecommend ko na siya automatically. Magugustuhan nyo talaga to. Tapos meron pa siyang mattifying finish. Ngayon, kung hindi naman siya mag-work for you, then they do have another one, itong cooling UV sunscreen. So ang difference nitong dalawa is, ito, medyo mas mababa yung niacinamide niya. Pero mas maganda yung finish sa skin. As in, mas watery yung feel nito compared to this one. And parang very natural glow lang yung ano niya as opposed to matte finish. So, kayo, pwede nyo itry tag-isa muna na sachet and see which one you like first. And then, meron naman silang mga full sizes if you decide that you like it. So, ayun siya. So, just some more recommendations for sunscreens. I know ang pinaka-go-to recommendation ko talaga is this one by Sunbrella, itong Aqua Sunscreen nila. But I also want to make more recommendations to you guys kasi may isang bagong release ngayon na gustong-gusto ko talaga as an oily acne prone. Pero wala siyang stock sa Watsons ngayon. Pero naandito siya sa parang standee nila. Ayan. It's the Lux Organics SPF 150 6-in-1 Max Shield na sunscreen. Yun talaga guys, perfect na perfect for the face and for the body. And kahit na oily acne prone ka, as in
ang bilis niya talagang mag-blend, and water and sweat resistant siya. So for me, ang ganda-gandang sunscreen nun for oily skin, and pwede mo pa siyang gamitin sa body. Pero since out of stock siya ngayon, this is a sunscreen that I can recommend kung hindi naman sobrang sensitive yung skin mo. It's this one from the brand Dermaction Plus by Watsons. It's their Zinc Acne Prone Ultra Light Aqua Gel. Alcohol-based kasi ito na sunscreen, but it is fragrance-free. So, hindi siya for the super sensitive, oily, acne-prone skin type. But, for those na medyo kaya naman ng alcohol-based sunscreens, this one is water-resistant. Ang bilis niyang mag-absorb sa skin talaga, and I really, really like this one. Medyo natural lang yung glow niya at first, and then it starts to absorb into your skin. Very underrated talaga si Dermaction ngayon. Medyo nada-drown out siya ng ibang mga sunscreen brands, pero it's still a very, very good choice kung mahanap niyo siya in stock sa nearest Watsons. Alright, next product naman natin, actually nandito na siya agad, and this one is for people na medyo may breakouts sila sa body. And ako personally, medyo may konting breakouts ako sa likod kasi ayun nga, sobrang init ngayon, and ako lalo na nag-exercise, and lalo na sobrang trend ngayon ang running, lalo na si Adea. Naku, si Adea, Adea, kailan ka last tumakbo? Kahapon. Ilang km? Ilang km? 10K. Pinapakita niya kasi yung tan line niya. Oh, boobs. Dahil sa sobrang pagtakbo. Diba? Nag-sunscreen ka ba? Yung part na to, hindi. Kasi nilagay mo ng watch. Ayun, so usually kapag outdoors ka nag-e-exercise, parang prone ka talaga to a lot of sweat. And yung suot pa ng maraming mga tao is yung mga dry fit na yung hindi sobrang naa-absorb yung pawis mo agad-agad. So natatrap yung pawis, and masikip pa usually yung fit ng mga dry fit na damit. So natatrap yung sweat, and nagiging area siya for bacteria to grow. And then doon na nagsistart yung mga breakouts, magka-clog yung pores mo sa likod. So what my dermatologist usually recommends is a product na may salicylic acid to help unclog yung pores. As I mentioned a while ago, magandang ingredient talaga to unclog your pores ang salicylic acid. Now, yes, pwede kayo gumamit ng sabon na merong salicylic acid, but ako personally, I really like to use a body spray na may salicylic acid. This one is a release na medyo bago compared to other releases ni Quick FX. Itong pimple eraser nila na body acne spray. So this one has 2% salicylic acid, which is usually yun na yung highest percentage talaga na salicylic acid that you can get when it comes to yung mga skincare and body care products. So ito, sobrang convenient lang gamitin. Spray mo lang, ganyan. This one also does have niacinamide, so very supporting ingredient siya in terms sa formulation na to. Natutulungan niya si salicylic acid to help control yung oil production. So this one is something that you can spray on your chest, on your back, and actually technically dahil wala naman tong alcohol, as in it's an alcohol-free and fragrance-free formulation, pwede mo rin naman siyang ispray sa face mo. But of course, i-patch test niyo muna. Tingnan niyo muna kung paano siya magre-react. So ako usually, I like to spray a little bit and ita-test ko siya dito. Pero kung nagre-react talaga siya, then you can instead get yung toner nila. Pero for me, parang medyo same lang naman yung function niya, and hindi naman na-irritate yung skin ko from this one. So, I get this one instead. But anyway, ilagay na natin siya. And ano pa bang kailangan natin kapag anti-acne skincare routine? Ay, of course, spot treatment. Okay, alam ko na kung ano yung pipiliin natin for spot treatment. Punta tayo doon. So, when it comes to spot treatments, ako talaga guys first na naiisip ko na very reliable and very marami ka talagang options is the brand Oxycure. As in, tingnan nyo naman, meron silang 3 kinds of spot treatments. So baka curious kayo, ano ba yung best gamitin for your specific type of breakout? Kasi di ba meron silang mud, ito yung sobrang sikat na sikat. Yung parang putito, and then ilalagay mo siya na ganon. And then matutulog ka, and then in the next morning mo na siya huhugasan. Tapos ito naman, I don't know if familiar kayo dito, pero siya yung parang nasa bote, tapos may pink siya na powder. Tapos kailangan mo nang mag-dip ng cotton bud, tapos ipapat mo siya dun sa pimple mo. Tapos ito naman, para lang siyang clear na liquid na ilalagay mo sa pimple. So, paano ba gamitin yung tatlong to, and paano ba pumili? Na personally ako, pag meron pa lang akong paparating na pimple, ito yung ginagamit ko. As in, ito yung go-to talaga na ginagamit ko, yung powder mud. So this one, it has zinc oxide, and that's a really good ingredient na merong mga anti-inflammatory properties which help prevent yung pimple mo na maging red na galit na galit. That's also why I use this product kapag papagaling na rin yung pimple. Let's say, bigla siyang, alam mo yun, nawala na yung nana or yung pus doon sa pimple mo and pagaling na siya or pasara na yung pimple. Ito rin yung nilalagay ko because this also does have niacinamide to prevent it na maging sobrang dark spot siya. And even kapag red mark na siya, pwede mo rin gamitin to, by the way. Kasi
yung red marks, ayun nga, ayaw natin na sobrang ma-irritate pa siya because that's when it can turn to a dark spot. So kaya natin nilalagay yung mga ganito. Pag meron ka ng paparating and pagaling na pimple, ito yung ginagamit ko. Pero kapag red na siya, I use itong dalawa instead. So kapag galit na yung pimple mo, ito talaga for me yung pinakamalakas na product ni Oxycure. Itong Acne Cure Potion niya. So ito yung, again, nilalagay mo ng cotton bud and then pinapat mo doon sa pimple mo. Ito talaga, this is my, parang pinaka-powerful weapon kapag malaki at galit na yung pimple ko. Pero ito kasi, this leaves a little bit of a pink stain doon sa pimple mo. Kaya more of nighttime mo siya gagamitin. Pero sa umaga, I use this one instead. Kasi medyo invisible siya. So parang ipapat mo siya dito. Tapos ang bilis niyang mag-dry up. So, pwede mo siya gamitin sa umaga and then after that, magsa-sunscreen ka na lang. So, ayun siya. So, marami pa ako actually nito because nagsa-stock up talaga ako pero you can never have enough Acne Clear Powder Mud. So, dahil 99 pesos lang din to, syempre kukunin na natin, diba? Alright, so as you guys can see, medyo ang dami nating nakuha na mga products. So, kailangan natin siya i-narrow down. Pipili lang ako ng isa of each product para talaga magkaroon tayo ng budget acne prone routine. Okay, start tayo sa cleanser. I think set na ako dito, itong Mentholatum Acnes. This is my favorite kasi talaga ngayon. So, this is something that I can really recommend. 150 pesos lang. So, i-push natin to. Ngayon, for our moisturizer, ito lang din yung kukunin ko kasi itong Aqua Moisturizer Acne Plus nila, I really think this is a good and versatile day and night na moisturizer. Though ako, I just use it sa nighttime. Ang marami kasi natin is yung mga sunscreens. Ayan, 1, 2, 3. Oh my God, ang dami nating sunscreen. So, pipili ako sa tatlong to. But don't get me wrong, these are very, very good sunscreens. Pero tingnan natin yung price checker kung alin sa kanila yung pinaka-affordable. Pero honestly, hindi lang yung affordable yung basis ko. Kasi ang ganda rin kasi ng ibang mga sunscreens na to, if you think about it, parang sulit din talaga sila for what you're paying for. So, tingnan natin. Oh my God, 279. Parang sulit to. Kasi 3-in-1 na siya, na serum, na moisturizer and sunscreen. Ay, 299. Feeling ko hindi ko pipiliin si Sunbrella. Kasi, though this is my favorite out of the three talaga in terms of texture, 499 siya. So, for a budget routine, mukhang kailangan natin siyang ibalik. Naku, I'm so sorry. Pero guys, kung may budget kayo, kunin nyo talaga to. Pero, kung let's say 1,000 lang yung budget nyo, mukhang mapapa-other sunscreens tayo. So, kunin yung thoughts ng taong bayan. Adea. Si Adea ang pipili. Charot. Hindi, gusto ko lang malaman thoughts mo. Ito kasi, may niacinamide na siya. SPF 30 na rin siya, moisturizer. Pero ito, 50. water resistant. Ano yung pipiliin mo personally? I think, Kasi runner. Pawisin. 30 lang siya eh. Grabe ka naman makaan siya sa SPF 30. Kailangan ko ng 50 kasi sobrang boom. Boom. Panis. Ito na lang yung kukunin ko, tapos bili mo rin to for me. Oh, si Kobe naman. Kobe, pahiram yung camera. Would you choose the niacinamide na dark spot serum cream or etong water-resistant na Dermaction? As a mostly indoor, parang okay naman. SPF 30, diba, is a sapat ng SPF. With a PA of a 3+. 3+. Which also blocks 90% of UVA rays. Exactly. Diba? So parang feel ko, ito. So ang ending, siya na lang magbabayad niyan. Si Adea na lang magbabayad nito. Tapos uuwi na ako. Why naman uuwi? I think ang itatanong ko si Kuya. Diba? Hello, Kuya. Oh, ikaw ang tiebreaker. For me, this one, kasi water resistant na siya. Kasi mainit na yung summer, pawisin. 43 yung... Mas mataas din yung SPF niya. Mas mataas din yung SPF niya talaga. Kasi sobrang tirik ng araw ngayon. Sobra. So, okay. So, tiebreaker, I think ang susundan natin si Kuya, bibili natin tong Dermaction. Thank you so much. Actually, na-realize ko rin, yun pala, depende talaga sa skin type mo. Kasi, yun nga, for morena skin types, possible na baka magka-white cast siya, medyo mas mahirap i-blend. So, ito tayong Dermaction, okay? Before pala tayo magbayad, nakalimutan ko i-mention, of course, Acne Clear Powder Mud. So, i-add natin. Gusto ko rin i-try dito yung self-checkout. Kasi meron silang, tingnan niyo. Oh, may ganito ba sa Watsons niyo, di ba? Self-checkout, di ba? Kayo ng mga taga-North. Ay, grabe. Ano ka ba? Taga-East? East. Oh, boom. So, tingnan natin kung magkano yung magiging budget natin for this entire routine.
So let's start first with the cleanser. Lagay tayo ng moisturizer. 375 Dermaction. O, game. 299. Ay, hindi pala siya 279. 299 pala siya. O, plus ito, 199 to, diba? Okay, 873. And this one? 972! Okay, so under 1,000 pesos na routine to. Perfect. Around 1,000 pesos kasi kapag i-add mo yung Benzac na binili natin, I think that's around 500 plus. So, siguro aabot ka ng mga probably 1,400. Yun yung budget nyo. 1,400 to 1,500, yun yung magiging budget mo for an anti-acne skincare routine sa Watsons. Pero, kung may acne medications ka na, then less than 1,000 na lang yung kailangan mong ibayad. Visa PayWave Boobs credit card. Yay! Okay. So, may paper bag siya sa ilalim. Tayo na po, self-service na po tayo dito. Ganyan. And ayun na siya, this is our under 1,000 peso anti-acne skincare routine success. And just so you guys know, lahat ng mga products na to, you can also buy them online. Kung wala kayong time pumunta sa Watsons, makipagsapalaran sa mga taong nag-shopping dito sa Watsons. So para hindi kayo mahirapan, ilalagay ko na lang lahat ng mga product links in the description box where you can buy this, and lahat ng mga stores na yon, authentic and legit. Again, para mas madali na yung shopping experience nyo. And also, the reason why binili natin yung routine na to, kahit meron na ako ng mga products na to, is because I'm going to be giving this away to one lucky viewer. So if you want to stand a chance to win the skincare routine, ilalagay ko na lahat ng information and instructions on how to win this in the description box. But some of the instructions is dapat nakasubscribe na kayo, naka-like na kayo, and dapat naka-comment kayo sa video na to. So good luck, and if you want to watch other videos na nag-shopping ako sa Watsons, iiwan ko na lang siya dito. And as usual guys, thank you so much for watching, and I'll see you in the next one. Bye!